parang magiging controversial siya. Kasi parang sinasabi nila, hinahampas mo. Parang pinapahirapan mo muna yung manok. Like, anong take mo dun? Sa video na to, we will witness an authentic Igorot meat feast sa maliit na bayan ng Benguet. Kaya kamayin ko? Oh. We will dig deeper kung ano nga ba talaga ang mga paboritong pagkain ng ating mga kapatid Igorot at aalamin natin kung paano ginagawa ang mga ito. Para hindi siya pumutok. Mula sa pagkain ng Igorot smoked barbecue na kinuday, Wala bang gin dyan? giant pork inard sausage na wanas, Ang haba pala nito. extreme blood sausage sa pinunig, At isa to sa paborito ko Igorot dish. sa huli, titikman din natin ang manok na kailangan munang paluin bago iluto. Samahan nyo kong tikman ang sarap ng mga pagkaing Igorot. Ready ka na ba? Tara! Palasan kay Cordillera. Igorot, they're known as the people of the mountains. They locally reside in the Cordillera region. And fun fact, kahit sinakop tayo ng ilang daang taon ng mga Espanyol dito sa Pilipinas, ay hindi nagpatinag ang mga taga-Cordillera, and the Igorot's isolation in their mountainous homeland enabled them to maintain their cultural and political autonomy. Today, we will go to Benguet's local's house na nagngangalang Omar, and he will prepare an authentic Igorot feast na pagsasaluhan namin. At first, dito muna tayo sa main city, ang Baguio, para samahan si Omar mamalengke ng mga fresh meat na gagamitin mamaya. Ito ang Baguio Public Market, the largest market in the Cordillera, not only offering fresh produce from vegetables and meat, but also some handicrafts and pasalubong. This might be one of the cleanest and exciting public market na napuntahan ko sa Pinas. Okay pare, it's early morning dito sa Baguio at bago tayo pumunta sa bahay ni Omar, mamamalengke muna siya dito ng iba't ibang karne na lulutuin para mamaya. Anyway, this is just a jump pack action. Iba talaga karne kung karne. This is like a meat heaven. It's nice to be here dahil like dito mararanasan yung local experience talaga. Dahil sobrang dami ring mga kainan, mga establishments, food establishments dito, maraming gumigising na maaga para mamalengke ng fresh produce. Kung hindi man business, para sa mga personal na pagkain nila sa bahay nila. Anyway pare, proceed na tayo sa bahay ni Omar. From Baguio City, we took a 45-minute drive going down sa bayan ng Tuba, kung saan nakatira ang ating kaibigan na si Omar. Omar, good morning. Morning. This is Omar Tagudar, a proud Igorot who is dedicated to promote the cuisine of their tribe. His ancestors are part of the subtribe of Igorot called Ibaloy ethnic tribe. Sa mga hindi nakakalam, there's a lot of ethnic groups under Igorot like the Ibaloy, Ifugao, Isneg, Bontok, at iba pa. And in terms of their food, simple lang, with minimal ingredients, but they make a way to make it flavorful. Their food is designed for nothing to be wasted. And they also like preservation of food para hindi mabulok, katulad ng pagkain na sarap namin ni Omar ngayon, ang kinuday. Sisimulan natin sa pagkain ng kinuday, Okay. which is ito yun. Kaya nagkaroon tayo ng kinuday. Sa nung araw kasi, wala tayong refrigerator. Kaya, yung ginagawa ng mga ninuno namin, ini-smoke nila para ma-preserve yung meat. Kinuday is also known as Igorot smoked meat. It's a piece of meat rubbed with salt at hinahang at patuloy na pinapausukan para lumabas ang flavor nito. Itong kinuday ni Omar ay 3 weeks continuously smoked on a low fire. Ano bang pagkakaiba ng kinuday sa itag? Kasi usually parang medyo na westernized na yung itag Parang alam na ng buong mundo ano yung itag. Pero yung kinuday, ano ba yun? Ang pinagkaiba naman ng smoke sa salted meat na atag, yung salted meat, sun drying naman yun. Ito naman, smoking naman yan. Pero sun dry din yan. Ito yung itag na Okay. sinasabi nila na Ito yung itag talaga na sun-dry. sun dry. Oo. Pwede, okay lang amoyin ko? Oh. Ito hindi gano'ng matapang amoy, no? Hindi siya gano'ng matapang. So Omar, ngayon excited na ako dahil hindi pa kami nag-aalmusal. At alam ko, meron kang breakfast na ihahanda para sa atin. Omar, gandang umaga. Ito na. Gandang umaga. Sa wakas, Oo. naluto na yung ating iba't ibang Igorot breakfast. Medyo heritage food to. Oo, heritage Parang pansin ko no bro, halos lahat ng pagkain dito sa breakfast natin, ang base niya, kinuday. Kinuday naman. So gusto ko munang tikman yung kinuday as is muna. Nice. Okay, parang yempo lang din no? Alam mo, visually, no, yung itsura niya, mukha siyang, how do you describe? Parang siyang makapal na bacon, na parang tosino din yung itsura niya. Cheers, pare. Wala bang gin dyan? Alam mo, kasi sabi mo, version siya ng itag. Pero ito iba. Smoke. Sobrang smoky niya na in-infuse niya yung smoke sa karne.
salty, yeah, little bit. Parang kumakain ng smoked bacon. As yung taba, ano yung parang yung juices niya smoky rin. Kada pamilya ba may sariling version sila ng kinuday? Oo. Meron din. Oo. Minsan, yung iba, nirarab rin nila ng salt and pepper. Yung sa'yo, Iba rin. yung mga itong recipe na to, saan mo naman na to? Sa lolo ko, abang pagkagising ko pala ng umaga, pagpunta ko pala sa kitchen, yung mga nakikita ko. Kuha ka na lang. Kumuha ka na lang. I-slice ka na lang. Slice ka na lang. Anyway, sige. Gusto ko naman tikman tong. Anong tawag dito, bro? Pechay with the kinuday. So, kuha ko ng konting The best to. kinuday, tapos may pechay din. Ang sarap. Sobrang fresh ng gulay. I mean, so moist. Oo. Gisa lang eh. Swabe lang. Parang nanuot yung lasa ng kinuday dun sa mismong gisa. Ito yung dalawang kinuday natin na medyo minodern mo. So, yung carbonara. sige, gusto kong tikman muna tong carbonara. Oo. Kinuday Carbonara. Omar slices another batch of thin cuts of kinuday. Ang nagpabaga na ng apoy para sa paggisa. Nilagyan ng margarine, nilagyan ng bawang at sibuyas at ginisa. Then, nilagay na agad ng kinuday para daw kumapit ang lasa sa paggisa. Nilagyan ng carbonara cream, some extra cheese, then ilalagay na ang sauce sa cooked pasta. Ito yung kanina kong... Parang ginisa mo rin to sa... Ano yun, kinuday eh, no? Parang... Kulang na lang may birthday party sa likod natin kasi yung handaan natin ngayon parang, di ba? It's like the classic carbonara, milky, creamy, and then inad mo yung smoky, Smoky. tender, fatty na kinuday. For kinuday pizza, ay kumuha si Omar ng 1 slab of kinuday at hiniwa ito ng manipis. He already let it rise overnight using the beer as the yeast. Minasa niya ito to form it as a pizza base. Nilagyan ng tomato sauce, processed cheese, mozzarella, onions, bell pepper, olives, and thin slices of kinuday. Then, it will be baked for 45 minutes. Tapos isa pa ako na-intriga dito, ito yung pizza natin. Diba? Hindi ko na kailangan pumunta ng Manila o restaurant. This is a perfect thick crust pizza. Cheesy, yung onions, yung bell pepper, yung olives, all of the flavor, nagbe-blend siya doon sa kinuday natin. Ito yung tinatawag nating, Wanas. ang haba pala nito. Look at this, pare. Wow. Ibaloy sausage. Ibali sausage wanas. This is called wanas or ibaloy sausage. This is a special kind of sausage na gawa sa mixed pork innards and meat. At tuwing may piyesta or tinatawag na kanyaw, ito yung nagsisilbong pulutan para sa mga lalaking tumulong sa pag-butcher ng karne that day. Nagsisimula paggawa nito sa paghalo ng ingredients of mixed pork scraps, meat, innards, and fat with chilies, sibuyas, dahon ng sibuyas, bawang, paminta, asin at toyo at hahalu-haluin itong maigi. Then, pre-prepare ng tumbong or large intestine. Ito yung magiging wrapper ng ating wanas. Ilalagay ng meat mixture sa ating sausage filler kung saan nakaabang ang tumbong sa kabilang dulo. And meticulously ay ifi-fill up ang mga tumbong ng meat mixture natin. Sabi ni Omar, medyo mas silent daw ang paggawa nito dahil may chance ang mabutas ang tumbong sa proseso. After nito ay itali ang dulo Binubutasan mo, sir, para... Para hindi siya pumutok. at iboboil ng ating wanas. After boiled, ay i-grill na ito for 30 minutes. Once it's already cooked, you can see the beauty and you can smell the aroma of this ibaloy sausage called wanas. Pwede mong hiwalay ang asawa mo? Ako na lang pakasalan mo. Maglutuan mo ko dito araw-araw, Omar. Ang sarap! Ang paborito natin. That's extremely flavorful. As in, nagbe-burst yung flavor sa bibig ko. All of that fattiness, the juiciness, yung laman loob. Yung karne, ang taba, ang lambot. And then, all of that seasoning, the pepper. And then, lasang-lasa mo yung sibuyas, tsaka yung bawang. Ang sarap nun. And then, perfectly smoky lang din siya eh. Pinakatumbong mo yung isaw, malutong na. Sige, try ko with hot sauce. Sarap yan. Yung hot sauce parang medyo barbecue-like flavor siya. May konting asim. At anghang, I mean, sakto lang din. Paano ka natuto magluto? Like, anong trabaho mo pa dati? Dati akong muskero, tiyaman ako. So, natigil nung... So, nagturo na lang ako. Pag-pandemic, yun, pinus ko na lang yung skill ko ng panluluto. Kumbaga, yung mga elders natin,
Baga okay lang ba sa kanila to na ganito yung, kumbaga, binibenta na sa merkado yung mga Okay, kusin kasi natin? natutuwa rin sila. Uy, ang galing Mm. naman nakaisip ng ganun. Marami rin akong nakikita nagbebenta. Sabi ko, gawa nga rin akong version ka. So parang ano to, preservation of culture. Oo. Tapos sa same time, hanap buhay din. Oo, hanap diba? buhay na rin. Before cooking our lunch, Omar offered a prayer using his local language para sa aming pagsasalo. Sabi niya, importante daw humingi ng blessings at gabay sa mga ancestors niya para sa kahit anong kaganapan, asking for a successful day and blessings in the future. Pagkatapos lumaloy ng gin sa aming mga esophagus, ay sinimulan ni Omar ang pagluto ng aming pananghalian. First is pinunig. It's a Filipino blood sausage originating from Igorots. It starts by cleaning the pig's blood. Ilalagay ang mga spices like chilies, bawang, onion leaves, at sibuyas. Then, ibubuhos ng karne. Pagkatapos ay hahalu-haluing mabuti. Ililinisin ang sausage casing or processed intestine casing. Pagkatapos, ang bote ng soft drinks ay magsisilbing funnel. Then the pinunig blood mixture will be poured into the casing. Like the wanas, kailangan maingat ang paglalagay nito, lalo na itong pinunig natin dahil maliliit at maninipis ang casing nito at mas malaki ang chance na mapunit. Making pinunig is like carving a statue. Sobrang detail ng pagkakagawa at tinulungan na ni Crisar si Omar sa paggawa nito. After our pinunig was stuffed, iboboil ito para maluto. Once boiled, ay ihahango ito and then i-slice ni Omar into thick oval pieces. Then, igigisa with dahon ng sibuyas at tapos na ang ating pinunig. Punta muna tayo sa blood sausage o kaya yung pinunig. Actually, I've tried this a few times before at isa to sa paborito kong igorot dish. So, kuha ako, init pa. So, ito yung gawa sa dugo ng baboy. So, ang pansin ko, no, pag mga pagkaing igorot, walang sinasayang. Oo, Tama kasi, ba? oo. Lahat ng scrap na process. Ang sarap. Parang itong blood cake eh. I mean, it's more on the garlic flavor. Yung onions nandun. And then yung texture niya, alam mo parang dinuguan din eh. Pero sa dinuguan, mas lasa mo yung dugo. Ito hindi eh. Medyo may pagka, how do you describe? Parang nanoot yung lasa ng bawang, ng sibuyas. In terms of the dugo, parang may konting irony taste siya. Pero yung texture niya malambot, mushy. Ang sarap. Ang pinunog, sa Ibaloy culture, importante ang pinunog sa feast, sa Thanksgiving. Kasama siya sa ritual na package. Hindi matutuloy yung ritual na walang pinunog. Last but not the least, dito ako curious ang pagluto ng special igorot dish called pinikpikan. Some people say that the method of cooking is kinda barbaric, pero for the people of Igorot, it's part of their culture. Pinikpikan started way back pa when Igorots were still trekking in the mountains hunting for food. The making of pinikpikan starts by slowly beating the live chicken with a stick. Binibit ito sa bandang leeg and some parts of the wings. Panigurado, ang tanong ninyo, bakit nga ba ito ginagawa? The reason behind is simple. It's for the flavor. They intend for the blood of the chicken to coagulate at mamuo sa buto dahil mas malinamnam daw ang kakalabasan ng karne nito. After beating the chicken, it will be thrown into the fire at aalisan ng balahibo. Then it will be chopped into good portions. On the other hand, ay nagpakulo ng tubig para sa sabaw na nilagyan ng luya at sibuyas. Then, nilagay ng mga nahiwang manok. And for the main flavoring agent, ilalagay ang chopped sun-dried itag. After being boiled for how many hours, ay luto na ang ating pinikpikan. Nakihiwalay ang bowl ng karne at bowl ng sabaw for easier consumption. Bilang unang beses na kumain ng pinikpikan, ano the best part para sa'yo? The best part is... Sige, ikaw na, kukunan mo na lang ako. Ito, red Ito. ito. Lambot na. Parang ngayon lang nakatikim ng, parang tinola siya basically, pero ito yung parang 300% chicken flavor. Oo. Itikman natin sabaw. Ito with itag. Ito Yung yung nagpapadilaw nito, yung itag na binabad kanina. Ito salted meat na sun-dried. Okay. Gusto ko tikman yung sabaw na may itag. Sarap. Cheers. No, cheers. Ang
Ang sarap ng itag, pare. Oo. Hindi ganun maalat. Pero malasa siya. Alam mo, parang siyang may smoky wood fire flavor na. Alat, yeah, meron. Pero in a good way. Mas maganda lang dito yung sabaw naman. Para kang kumakain ng tinola, pero mas malasa. Oo, mas malasa. Okay, sarap. Parang kung yung iba na hindi sanay sa kultura, Oo. parang magiging controversial siya. Kasi parang sinasabi nila, hinahampas mo. Parang pinapahirapan mo muna yung manok. Like, anong take mo dun? Yung sabi nila, kasi sa amin yung pinikpikan, kaya nga tinawag na pinikpikan, pipikpikan mo siya hanggang sa manut yung mga dugo-dugo sa meat. Yun, para magkaroon ng lasa din nakakaiba. Yung sa akin naman, wala namang ano doon kasi yun na yung tradisyon namin. Exactly, oo. Yung cultural sensitivity. Yun. Bilang kapatid na Igorot at sa mga nanonood ngayon, meron pa bang like challenges ngayon yung pagiging Igorot natin? Meron bang, alam mo yun? Sa ngayon, hindi eh. Actually, nakaka-proud na rin para sa akin. Oo. Kasi sa tuwing naririnig na, ay, gurot yan. Parang, ay, gurot na ano rin Parang sila. cool. Uy, Oy, angas cool, ah. oo, angas, gurot. Diyos, alam mo yung pagkain ng gurot na yung ganito. Oo, ma'am, alam ko yun. Parang nakaka-proud. Oo, nakaka-proud. Nung iba kasi, medyo ignorante pa eh. Yun nga eh. Oo. Kung alam nyo lang, no, based on my observation, like 4 days ako dito sa Baguio, pero ang dami ko nakakwentuhan, napansin ko lang, iba yung passion nyo sa music and arts. Oo. Kasi yun lang yung way na nakapagbigay rin ng parang ma-express mo rin yung sarili mo, makarinig ka ng music na gusto mo, parang relaxing. Mas lalo na pag nandito ka sa bundok. Di ba? So may konting alak. Pag nagsisipra ka, kailangan mo rin yun eh. Kailangan mo yung alak, tapos nasa tahimik na lugar. Ayan, nanot yung dugo. Okay. Oo nga, ito. Tikman mo yan, masarap yan. Ito nga, ito, dugo to. Sige, tikman natin. Oo. Paring Omar, maraming salamat. Cheers. Salamat din. Cheers talaga. Thank you very much. Thank you very much din. Sa pagdayo. Sana... Magulat ka Ikaw, mamaya, ang gabi, nandito ako ulit. okay lang. Okay, cheers, Sabi pare. ka lang, oh. Cheers. Okay. Halos kalating araw lang kami magkasama ni Omar, pero parang ang dami kong natutunan. At alam niyo ba na hindi na kailangan paglutuan kay ni Omar para lang makatikim ng Igorot cuisine. Dahil pagkakit yun ng Baguio, marami na kayong pwedeng puntahan para makatikim nito. Sana pagkatapos ng video na to ay hindi lang kayo nabusog at tatakam, kundi may mga baon din kayong mga bagong natutunan sa ibang kultura ng ating kapwa Pilipino. Okay pare, dito nagtatapos ang ating episode at maging ang ating Baguio or Benguet series. Gusto salamat, paring Omar. Maraming salamat. Dami kong natutunan at higit sa lahat, binusog mo ko ng iba't ibang masasarap na Igorot food. Sa pagbisita. Thank you bro. Bro, baka may gusto ko promote. Promote ko nga pala yung page ko, Kusinigs. Order lang kayong pinunag, mga Leafy products. Pala si Omar Tagodar. See you on my page. Uy, dito nagtatapos ang ating Baguio or Benguet series. Maraming salamat sa panonood. Si Chewy dito sa Benguet nagsasabing stay safe, good night, and goodbye. Bang! Perfect yun Pang drummer talaga, malakas Tara sir, kain pa tayo pinunig kasama mo tsaka yung wanas. Yung wanas na yun, secret recipe mo doon. Oo. Yung wanas? Oo, pagmamahal. Pagmamahal talaga. Ni Mrs. no? Nice, ako rin. So, wala akong balbas ngayon Siyempre, hindi ko mapakita sa video na umin mo ng coke. Parang kaya rin malakas ako. Lakas. Hindi na chaser?